Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon naman ay dumako na tayo sa espasyo ng katutubo. So ang topic na ito ay patungkol pa rin sa ating pinapaksana sa loob at labas ng mga Iloko ang pag-akda ng iba sa mga maikling kwento. So dito sinasabi na nagkaroon ng puwang ang teksto ng katutubo sa tatlong maikling kwento. So, itong tatlong maikling kwento na to ay ang maalinsangan ang Dapit Gabi ni Dionisio Bulong, ang handog ni Dagwali ni Hermalinda Lingbawan at ang bukal ni Fornato Serna. So, sa tatlong kwentong nabanggit, wala nang may tuturing na purong o espasyo ang mga katutubo. Ibig sabihin, sa kwento na to, makikita natin o matutunghayan natin na kung saan walang nabanggit o walang sinabi dito na totoo o yung tinatawag natin na purong espasyo ng mga katutubo. Ibig sabihin, walang may tuturing na totoo o purong tahanan ng mga katutubo noon sa Ilocos. So, ang kanilang ginagalawan ay negosyatid na ng teksto ng una ay ang bayan, pangalawa lungsod, pangatlo ay paaralan, pang-apat ay moderno at ang industrialisasyon. So, dito sa kwentong maalinsangan, no, binanggit dito na ang karakter na si Along ay nabinata sa kanyang pamilyang Ibanag matapos ang 6 na taong na pagtira sa ibang pamilya. So, ibig sabihin, itong mga Ibanag ay tawag sa mga katutubong Ilocos na kung saan dito na nanumbalik si Along matapos ang kanyang kabataan sa bayan. So, ibig sabihin, nahati yung buhay ni Along, no? Siya ay sa kanyang kabataan ay sa kanyang pagiging bata pa is nanirahan siya sa kanilang bayan na kung saan ang Ilocos mismo, no? Then sa kanyang pagkakabinata daw ay dito na niyang napag-isipan na siya naman ay tumira sa kanyang pamilya sa mga Ibanag matapos ang pagtira niya sa ibang pamilya niya mismo sa kanilang bayan. So, siya ay katutubo na naitawid ang sarili sa pagitan ng bayan, ang tirahan ng mga Ilocano. So, yun yung sinasabi ko kanina, no? At ang ilog, no? Ang ilog na pinag-iiligan ng bangkang bahay ng mga Ibanag. So, ibig sabihin, yung tinatawag pa rin, yung tirahan pala ng kanyang mga, kung sabihin na natin mga totoo niyang magulang, is sa ilog pala, no? Tirahan ng mga katutubong Ibanag, na kung saan doon naninirahan ang kanyang mga magulang at doon niya naisipan na kumbaga na magbalik sa kanyang totoong tirahan. So, ang kanyang muling pagkikita sa pamilya at pagdanas ng buhay Ibanag, no, ay naglikha ng liminal na espasyo sa kanyang identifikasyon. Hindi naging madali sa kanya ang desisyon na muling tumira sa ilog, mabuhay sa bangka at manatili sa bayan. So, ibig sabihin, no, sa karakter na to na si Along is hindi naging madali sa kanya yung kumbaga pagkakaroon ng dalawang tinitirahan, no? Dahil ito daw ay naglikha ng liminal na espasyo, no, sa kanyang identifikasyon. Kasi nga naman maaring sabihin ng ibang tao o pagtingin sa kanya ng ibang tao is kumbaga na purely Ibanag. For example, kapag siya ay pumupunta sa kanyang bayan o nakikita siya ng mga tao sa kanyang bayan, yung mga pure na Ilocano na siya ay naninirahan sa Ibanag o sa ilog, is maaaring sabihin nila na
uh, maaari siya makatanggap ng pagmamaliit o di kaya anumang discrimination, no, tungkol sa kanya. Kaya hindi ito naging madali sa kanya. So, ang kanyang desisyon ay diktado ng diskurso ng etnisidad na nakalarawan sa pag-uusap ng kanyang ama at kapatid. So, itong babasahin ko is ito ay isang CP mismo, no, dito sa kwentong Maalinsangan na dito sinasabi, no, bakit ba hindi tayo tumira riyan sa bayan, Apong? Itinuro ni Iro ang tapat ng poblasyon. Hindi tayo tagabayan. Naroon sa padyay yung buhay natin, sagot naman ng ama na si Adok. Bakit po hindi tayo naglalagi roon? Itong ilog ang buhay natin. Itong bangka ang pinakabahay natin dahil salap ang paggamit natin sa pangingisda. Mayayaman ho ba ang mga tagabayan, Apong? Di naman. Ilocano ho silang lahat. Ilocano ho silang lahat? Hindi. Marami rin ang ibanag na katulad natin ngunit wala silang pinag-iba sa mga Ilocano. Kung maraming mamamayang Ilocano, marami ring ibanag. Mataas din ang pinag-aralan nila. Okay, so dito, no, dito sa isang CP, no, makikita natin, no, no, masasabi natin ang main point dito is yung kumbaga na pagkakaroon ng pagkakaroon ng curiosity ni Ero, no, napapatanong siya sa kanyang napapansin sa dalawang magkaibang lugar o bayan, ang mga Iloco at ang mga Ibanag, no. At dito, no, makikita din natin dito sa mismong CP ang sabi dito, no, ang pagkaka-explain dito ng kanyang ama kung ano ba ang pinagkaiba at ano nga ba ang pagkakapareho ng dalawa, no. So dito pa lang is makikita natin na kahit sa mga bata pa lang is nagkakaroon na sila ng pag-iisip patungkol sa espasyo ng kanilang mga espasyo ng kanilang tauhan, no, espasyo ng kanilang pamumuhay mismo sa dalawang magkaibang lugar. Okay, so marahil hindi na rin malinaw ang pagkakaiba ni Along sa taga-bayan, no, dahil siya ay nakapanatili roon at matagal na panahon. Malabo na rin ang pagkakaiba ng Ibanag sa Ilocano dahil nag-iiba ang sukatan. So ang pagkakaroon ng yaman at pinag-aralan ay nagbura ng pagkakaibang ito. So sa huli, pinili ni Adong ang bayan kaysa ilog, ngunit pinatunayan na niya na kaya rin niyang gawin ang ginagawang pamamangka ng kanyang ama. Okay, so makikita natin, no, sa pagtatapos ng kwento, no, pinili pa rin ng karakter na si Adong na manatili sa kanyang bayan na kung saan ang mga kapwa Ilocano mismo. So binanggit rin dito na kahit ganun, no, kahit ganun yung naging desisyon niya at the end of the story, no, hindi pa rin nawawala sa kanya yung kumbaga alaala, karanasan, no, bitbit pa rin niya yon kahit siya ay napunta mismo sa pinili niyang bayan, no. So kung i-relate natin yan sa totoong buhay, no, masasabi rin natin yan na hindi rin yan basta-basta mabibitawan kung tayo mismo ang nasa sitwasyon na yan, no. Gaya na lamang ng tayo ipinanganak sa ating probinsya, tapos ang kabataan natin doon tayo namulat, no. Then sa paglaki natin, for example, nag-aaral na tayo, tumungtong na tayo sa high school, so doon na nagkakaroon ng pang-ibang lugar, no, pagtira sa ibang lugar. For example, walang elementary, walang high school sa iyong probinsya, kaya napilitan ka na lang mag-transfer sa ibang bayan. Kaya doon, kahit na nagkaroon ka doon ng magandang buhay, kumbaga na na-addict ka doon sa lugar na yon o bayan na yon, so hindi pa rin mawawala sa iyong isip o puso ang pagmamahal o pagbabalik tanaw sa iyong probinsya, dahil nga
excuse me, dahil nga marami ang karanasan mo doon, maraming alaala ang nabuo doon, kaya hindi mo to basta-basta mabibitawan. Kaya patuloy mo pa rin itong babaunin o isa sa puso. Kaya yun yung kumbaga parang lumitaw, no? Lumitaw sa kwentong nito, no? Sa kwentong ang maalinsangan ang dapit gabi, no? Samantala, sa kwentong ang handog, ang nakasanayang tradisyon ng pagpugod ng ulo ng kalabang tribo bilang alay sa gustong pakasalan ay gumulo sa pangangatwiran ni Dagwali. Hindi neutral ang lokasyon, no, ng pinaghanguan ng katwiran ni Dagwali. Kaya ang kanyang kaalaman ay produkto ng damdaming likha ng humanismo, ang modernong kaalaman na kanyang natutuhan sa pag-aaral sa lungsod dala ng relihiyong Kristyanismo at kolonyalismong Amerikano. So layunin nitong tumbahin ang tradisyon ng kanilang tribo. Okay, so ibig sabihin, itong kwento naman ito is nabanggit na gumulo sa pangangatwiran ni Dagwali ang tradisyong ng kanilang mga tribo, no? Kung saan pinag-usapan dito yung tribo ng kanilang tribo ng kanyang mga ninuno mismo is kailangan, no, kung gusto mong pakasalan ang isang tao is kailangan makapatay ka muna o kailangan makapugot ka muna ng ulo ng iyong mga kalabang tribo. So ibig sabihin, yun yung magiging alay bago mo makuha ang iyong pakasalan. So hindi ito naging madali kay Dagwali. Kumbaga, hindi ito neutral, no? Hindi neutral sa kanyang lokasyon na pinaghahanguan ng katwiran niya. Okay, so mayroon ditong sipin, no? Dito sinasabi rin ng layunin nitong tumbahin ang tradisyon ng kanilang tribo, no? Ayon sa kanilang pinuno, ito yung sipi. Hindi sapat ang pinag-aralan mo sa lungsod, Dagwali. Upang makamit mo ang pag-ibig ni Dumay, iba ang pamantayan nila roon. May sarili tayong batas. Ang mga ito ang susubok sa katatagan mo. Ulo ng kaaway ang dalhin mo rito. Kung mabibigo ka, mapapawalang bisa ang tani at malaya ng pakasalan si Dumay sa lalaking magdadala ng ulo. 5 araw mula ngayon. Okay, so ito ay nasa original na Italas, no? 167. Okay, so makikita natin sa CP na yun, no? Binanggit doon ang kasabihan ng kanilang pinuno, no? So, kailangan kung papakasalan mo ang isang taong mahal mo sa iyong tribo is kailangan, no, kapalit nito is makapugot ka muna ng ulo ng iyong mga kalaban. So makikita pa lamang dito na iba pa rin ang sa ganung tradisyon, no, sa ganung pamamaraan, no, makikita rin natin yung pagkakaiba ng kinalakihan ni Dagwali na lungsod compare sa kanyang mismong mga tribo. Okay, so may pinaghugutang kasaysayan ang ganitong assertion ng pinuno. So ang mga asnig ay naging kilala sa kanilang pantanging maging Kristiyano at masakop ng mga Amerikano. Okay, so dito sinasabi rin na sa kabila ng tibay ng batas ng tribo, nasilip pa rin ng katwiran ang puwang at espasyo para i-negotiate ito ni Dagwali. So ang kanyang pagkakahuli at pinakamailap na usa at pagtataya rin ng kanyang buhay sa pangangaso ang tinanggap na panghalili sa pinugot na ulo ng kalabang tribo. So pinagtagumpayan ng modernong kaalaman ang pamamayani ng humanismong pananaw sa teksto ng kwento. So sa kabilang banda, ito ang pagpribilehyo ay isang subversibong akto na nakapagkamit na ng pangmatagalang tagumpay. So sa realidad ng tribo, nagpatuloy pa rin ang pamumugot ng ulo para makapagpakasal ang isang binatang etnik at inlaod, ngunit unti-unti itong napapalitan. So sa panahon ng Amerikano, no,
Sa panahon ng Amerikano, mayroong ditong sipi na sinasabi na uh, commemoration became a positive alternative to the colonialist attempt to erase the ideology and practice of ritual violence and empowered both men and women in their respective roles and headhunters and shamans. Okay, so sa iba pa nilang ritual, naging panghahalili na ang ulo ng baboy, aso, bunga ng niyog at palay. So doon nagtapos yung pamamaraan na yun, no, sa kanilang tribo, na kung saan yung nakasanayang yung dating gawaing pagpugod ng ulo is unti-unti na itong napalitan, no. Naging pag-alay na lang ng mga ulo ng baboy, aso, bunga ng niyog at palay ang nipalit dito dahilan ng matagal ng pananakop ng ibang mananakop. Okay, so yun yung kumbaga lumitaw naman sa kwentong ang handog ni Dagwali. Okay, so doon sa kwento na yun makikita pa rin natin ang kumbaga ang espasyo, no, ang espasyo ni Dagwali mismo, no, sa tunay nito, no, sa tunay nitong mga pamilya o di kaya sa kanyang tunay na tribo. Makikita pa rin natin doon yung ibang pamamaraan at pamumuhay ng magkaibang lungsod. Ngayon naman ay sa kwentong bukal. So dito naman sa kwentong bukal, ang salaysay ng pangangaso ng mag-amang Ilocano at grupo ng Aita, dito naman isang Ilocano at grupo ng Aita ay nagsumikap na magpribilehyo sa identidad ng katutubong Aita para may akda ang pagkapantay-pantay. Okay. So ang hangaring ito ay nakapaloob sa tekstong nakakapagbigay ng galit sa huli kapag tinatawag na pugot at maitim. So ang pribilehisasyon ay inaasahang magtatagumpay sa patas na hatian ng karne ng nahuling usa ng mga ito. So naging simbolikal na lugar ang bukal kung saan maaaring mangyari ang negosasyon. So sa kabilang banda, habang isinasalaysay ang madetalyeng pamangangaso, no, malapit sa espasyo kung saan itong nangyayari ay ang walang humpay na pumuputol ng puno ng mga naglalagari at isa pang bahagi ay ang presensya ng bulldozer na gumagawa ng bagong daan. So ang pagbanggit ng mga ito sa kabuuang naratibo ay nagpapakita ng interbensyon ng modernisasyon at industrialismo dahil ang mga pinutol na puno ay binibenta at naging sa ginagamit sa pagtatayo ng gusali at paggawa ng mga gamit na siyang unti-unting sumira sa landscape at espasyo ng mga katutubo. Sa kwento naman ito, no, makikita natin na lumitaw sa huling bahagi ng kwentong ito ang kumbaga pagkakaroon ng espasyo ng mga katutubong Aita at mga Ilocano, no, dahilan ng pagpuputol ng mga puno at pagkakaroon ng mga daanan mismo, no, mga kalsada, dahil nga binanggit dito na dahil sa mga bulldozer, no, yung gumagawa ng mga patag, no, sa isang lupain. Kaya yun yung naging yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng espasyo ang mga Aita mula sa mga Ilocano, dahil noon is nagkakaisa ang mga ito, no? Nagkakaisang mga ngaso, naghahatian sa mahuhuling karne, no? Kumbaga na yun yung kumbaga unity na makikita natin sa dalawang mga katutubong yun. So dahil sa unti-unti na itong pagbabago, yun yung naging dahilan ng kanilang pagkakaroon ng espasyo mismo. Sa kabuuan, no, makikita pa rin natin sa tatlong kwento yun, yung binanggit natin, na mayroon talagang espasyo, no, yung mga katutubo. Okay, mga katutubong Ilocano sa pamuhay nila noon. Okay, dito natin din makikita kung paano naiiba yung turing ng ibang bayan sa ibang bayan o sa ibang mga tribo.
no? So yun, makikita din natin dito ang iba't ibang pamamaraan gaya na lamang ng sinaunang pamamaraan sa pagpapakasal na kailangan mo ng magpugot ng ulo, na kung saan yun yung naging espasyo nila sa ibang lungsod. Yung iba naman dito sa huling binasa nating kwento is dito naman makikita natin yung unti-unting pagkakasira, no? Pagkakasira ng sabihin natin yung tinitirahan ng mga katutubo na dahilan ng pagkakaroon nila ng espasyo. At doon naman sa unang kwento, makikita naman natin doon yung kumbaga ibang turingan, no? Ibang turingan ng mga Ibanag at ang mga totoong Ilocano mismo, na kung saan pareho na lamang silang pareho silang mga Ilocano. Yung Ibanag nga lang is mga katutubo sila, so iba pa rin yung nare-receive nila na kumbaga na pagtanggap o pagtingin ng mga totoong ng mga Ilocano mismo na nakatira sa bayan. So yun yung mga kumbaga pagkakaroon ng espasyo ng mga katutubo sa pag-akda ng mga maikling kwento ng mga iba. So maraming salamat po.